Maganda ngayon at maraming mga officials ng ating sandatahang lakas ang medyo naninindigan para sa ating bayan. Isa na rito na matapang na nagsalita, ito mismong tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sabi niya, yung mga Pilipino na nagtatanggol sa China, nasa private sector man o nasa gobyerno, official man ng bansa o ordinaryong mamamayan, itong mga Pilipinong ito ay mga unpatriotic, mga hindi raw mga makabayan. Mga traidor daw ito sa ating bayan. Dapat daw tayong mga Pilipino magkaisa sa harap ng agresibo na ginagawa ngayon ng China. Habang pinapakinggan ko ang sinasabi ng Coast Guard spokesperson na to, itong si Commodore J. Tayela, kapag sinabing mga Pilipinong mga maka-China, mga tagapagtanggol ng China, sino kaagad ang pumapasok sa inyong mga isip? Hindi ba si Duterte at yung mga taong mga mga kasabwat niya? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Hindi siyempre yan papangalanan ng spokesman ng Coast Guard na yan yung tinutukoy niya. Pero sino pa ba naman? Sino pa ba naman ang mga nangungunang maka-China sa Pilipinas? Maganda yung sinabi nitong itong Commodore na spokesperson, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. At habang sinasabi niya ngayon, habang sinasabi niya na yung mga Pilipino na nagtatanggol sa China ay mga taksil, mga traidor, parang mga bagong makapili, bagong mga makapili. Alam nyo nung panahon ng Hapon, yung mga Pilipinong collaborator, yung mga nakipagsabwatan sa Hapon, ang tawag sa kanila makapili. Ang simbolo ng mga makapili yung may bayong sa mukha, tapos bukas lang yung mata. Kasi yung mga makapili, sila yung nagtuturo. Sila yung nagtuturo sa mga gerilyang Pilipino na lumalaban sa Hapon. Mga traidor, yung mga makapili. O, ganyan din ito. Ang simbolo ngayon ng bagong makapili, ganyan o. Yan. Hindi na makapili. Kasi sa Hapon yun. Ito maka-China. Tapos ngayon, at alam naman natin na mag-i-eleksyon sa May 2025. Yan ang mga magre-re-eleksyon. Hindi si Robin Hood Padilla. Kasi ka-elect pa lang yan itong 2022. Pero nung na-elect nung 2019 itong si Bongo, si Bato at saka itong si Tolentino, magre-re-eleksyon sila sa 2025. Dahil magre-re-eleksyon, biglang-bigla, kontra na rin sila sa China. Di ba? Ang mga statements ni Bato, ni Bongo at saka ni Tolentino, kunwari, kontra sa China. Pero mga ano lang yan, wag tayong maniwala dyan. Mga kunwari lang yan. Ang totoo, mga maka-China yung mga yan. Ang totoo, kaya lang yan ngayon kumukontra sa China kasi galit ang tao talaga sa ginawa ng China. At syempre, magre-re-election sila sa 2025, kailangan nilang sakayan muna ang sentimento ng tao. Pero, sino namang maniniwala sa mga yan? Ang totoo, mga traidor yung mga yan. Yan yung tinutukoy ni Isa pa, sa mga maka-Duterte na mga masasabing traidor sa bayan, itong si Cayetano. Itong si Cayetano. Nung mag-file ng resolution si Risa Hontiveros para dalhin na sa United Nations General Assembly yung ginagawa ng China sa atin, ang pangunahing naghumarang. Ang yabang pa niya ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, di bali nang mabas ako, di bali nang magalit sa akin, basta tama ang ginagawa ko. Wow. Tingnan nyo ngayon. Tahimik si Cayetano. Tahimik si Cayetano. Nasaan na siya ngayon? Wala ang kaldero. Hindi makita. Isa pa itong si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, hindi pa nangyayari dyan
yung pambubumba ng tubig ng China. Sabi niya, I do trust China and that is because they never invaded Philippine shores. Siyempre, controversial to. Maraming mainis sa akin. Tayo nag-umpisa ng gulo eh. Bakit naman kasi natin hinabla sa World Court? We started it. We picked a fight and then ngayon, yun pala, hindi natin kaya. Ano bang klase yun? Talagang takaw gulpi tayo. Yan, isa pa yan. Maka-China rin to. Ha? Ha? At siyempre, kinalaunan, nang si Marcos Jr. mismo ay magsabi na hindi niya suportado ang resolution ni Risa Hontiveros, yung lahat na ng mga senador, hindi na sumuporta kay Risa Hontiveros. Kahit nung una, si Mig Zubiri ay suportado si Risa Hontiveros, si Jingo Estrada, akala mo nun talagang suportado si Risa Hontiveros. Pero nung magsalita na si Marcos Jr., wala na. Kumambyada na yung mga senador. Kaya yung mga senador na yan, sila Risa Hontiveros lang naman dyan ang may na totoo talagang kontra sa China. Yang mga ibang mga senador dyan, wala yan. Pag anong sinabi ni Duterte at anong sinabi ni Marcos, susundin nila yan. Kaya yan, mga ano rin yan, marami rin sa mga senador, traidor sa bayan. At syempre si Marcos Jr. mga kabunyog, ang pagkakaiba lang ni Marcos kay Duterte, si Marcos kinakausap din ng US, nakikipagmabutihang loob din sa US. Pero ang problema kay Marcos, hindi rin tinuturing ang China na mayroon tayong conflict. Ayaw tanggapin ni Marcos na mayroon tayong conflict sa China, mayroon tayong dispute. Ang sabi niya, best friend pa rin natin ng China. Kumbaga, yung policy ni Duterte na kaibigan ng China, pinagpapatuloy pa rin ni Marcos. Napakagulo ng ganyan na foreign policy na mamangka sa dalawang ilog. Hindi naman natin sinasabing girahin ang China. Pero dapat maging clear kung anong tingin natin sa China. Matalik ba siyang kaibigan? Mapagkakatiwalaan ba siyang kapit na karatig na bansa? Parang ang tingin kasi ni Marcos, ganun pa rin. Kaibigan pa rin ng China, mapagkakatiwalaan na kapitbahay na bansa. Sa halip na tingnan ang China, hindi naman bilang kaaway, kundi ang totoo, mayroon tayong conflict sa China. Kaya ang pakikitungo natin sa China, hindi pwedeng maging normal na tulad ng pakikitungo natin sa mga bansang kaibigan natin. Magulo ang foreign policy ni Marcos. Kaya ang nangyayari, nagkakagulo-gulo tayo. Kaya hanggat hindi linilinaw ni Marcos yung stand ng kanyang administrasyon, hanggat hindi siya dumidistansya sa China, hanggat hindi siya dumidistansya kay Duterte, mahirap sabihin na si Marcos Jr. ay hindi traidor sa bansa. Sa totoo lang. Bagamat kumpara kay Duterte, medyo may maganda ring tinutungo sana si Marcos. Kaya lang, hindi niya mapanindigan eh. Takot talaga siya sa China at kay Duterte. Isa pa dyan, yan, sinong nakikita nyo dyan? Yung mag-ama, nakatayo, Yan yung nag-aambisyon na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Vice President ngayon ng Pilipinas. Isa pa yan. China yan. Ang puso, ang isip niyan, China. Pag naging presidente yan ng Pilipinas, mas malala pa siguro sa ginawa ni Duterte na pagpapakatuta sa China. Yung greetings niya nga sa anniversary ng China, Mandarin eh. Yan si Sara Duterte. Ayan. Yan mga kabunyog. Kaya dapat tandaan natin itong mga mukhang ito. Mga nangunguna ito na mga maka-China. Isama na rin natin dyan yung sila Kibuloy, sila Sele, sila Badoy, sila Roque, sila Panelo. Yan, mga maka-China rin yan. Yung mga nandun sa SMNI ni Kibuloy, yan, kasama rin yan sa mga maka-China. Kaya pag yung sinabi ni Commodore J. Tariela na mga taksil sa bayan, mga traidor, mga maka-China, ito na yan, tandaan natin yung pagmumukha ng mga yan. At ang maraming mga senador, nagkukunwari lang yan kontra sa China. Si Marcos Jr., hindi mo rin mapagkakatiwalaan na totoong kontra sa China, hindi. Walang malinaw na stand. At syempre, si Sara Duterte. Yan.
Saludo tayo sa mga katulad nito ni Commodore J. Tariela. Sana tuloy-tuloy ang kanilang magandang stand sa issue sa China. Malaki kasi na disorientation, malaking panlilito, malaking panggugulo sa kaisipan ng mga opisyal at tauhan ng ating sandatahang lakas ang ginawa ni Duterte. Pinahina niya yung paglaban natin sa China. Kasi ang policing dinevelop ni Duterte pagpapakatuta sa China. So sa ngayon, sana tuloy-tuloy itong ganitong mga magagandang stand, paninindigan ng mga opisyal at tauhan ng ating sandatahang lakas. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.